Pilay, pilay, pilay! Pilay, pilay, pilay! Kawawang pilay! Pilay! Aray, tama na, maawa na kayo. Ang saklay ko, ibigay niyo sa akin yan. Ibalik niyo sa akin yan. Pilo, ibalik niyo ang saklay ko. Maawa na kayo. Ayoko nga. Sa amin na to, no? Pagpagawa ka na lang ng bago. Pilay ka na nga eh. Nangaagaw ka pa ng kalaro. Saka bulok naman tong laruan mo eh. Hindi naman ah. Nagtitinda lang naman ako ng mga laruan. Akin ang saklay ko. Bakit ba kayo nakikialam? Habulin mo muna ako kung kaya mo. Kunin mo sa akin to. Sige nga, paano ba tumakbo ang isang pilay? Sige na, maawa na kayo. Ibalik niyo na sa akin ang saklay ko, nakikiusap ako. Habulin mo nga muna ako at kunin mo sa akin kung kaya mo. Tama na! Tama na, ano ba? Baka masira ang saklay ko! Ang may 10 taong gulang na si Buloy ay pilit na inaagaw ang kanyang saklay sa grupo ni Pilo. Nagtatawanan ang mga kasamahan nito habang pinahahabol siya sa gitna ng mabatong kalsada. Walang gustong umawat kahit nakikitang nakalugmok na siya sa lupa. Tinitiis niya ang sakit ng pagtama ng bato sa kanyang tuhod. Hindi rin niya ipinapakita ang mga luhang pumapatak sa kanyang mga mata. Ipinagdasal na lamang niya na sana ay umuwi ang kanyang ama at makita siyang pinagtutulungan na naman ng mga kasama ni Pilo. Pero kahit ang kanyang ama ay tutol sa paglalayas niya ng bahay, kaya siguradong imbis na paghihinuyo ay sermon pa ang aabuti niya sa kanyang ama. Tumakas lamang siya sa kanyang inang buntis para lang magtinda ng mga laruan na gawa sa kahoy. 7 taong gulang pa lang siya noon nang matuto siyang gumawa ng laruan, hanggang sa kinahiligan na niya at ginawa na niyang hanap buhay para makatulong kahit papano sa kanyang mga magulang. Pakiramdam niya ay isa siyang walang silbing anak kung mananatili lamang siyang nakatambay sa kanilang bahay. Kahit ang kapalit ng kanyang pagsisikap na magkaroon ng sariling pera ay ang pangungutya naman ng kapwa niya bata. Katulad na lamang ngayon, nabigla na naman siyang kinulo ng mga ito habang malapad ang ngiti sa mga labi ng mga ito na pinagtutulungan siyang paglaruan. Pinagpasapasahan ang kanyang saklay na alam naman ng mga ito na dito lang siya umaasa para makapaglakad at makatayo. Nakikiusap naman ako sa inyo. Ibigay niyo na sa akin ang saklay ko. Bakit ba kayo nanggugulo? Heto ba ang kailangan mo, ha? Umiyak ka muna, batang pilay. Bago ko ibigay sa ito. Ang tigas naman kasi ng ulo mo, no? Hindi ba sabi ko sa'yo, bawal kang magtinda sa teritoryo ko. Akin ang kalsadang to. Wala kang pag-aari sa baryong to, Pilo. Kaya huwag kang magmagaling. Kahit na kailan, hindi ako iiyak para sa'yo. Sino ka ba para katakutan ko? Hindi ako natatakot sa'yo, baka akala mo isa ka lang batang walang silbi at sakit ng ulo ng mga magulang. Aba, sumasagot ka. Gusto mong basagin ko yung pagbumukha mo sa suntok ko? Baka isang suntok ko lang sa'yo eh. Umiyak ka na dyan eh. Hindi ako iiyak sa'yo kasi wala naman akong ginagawang masama sa inyo eh. Bakit ba palagi na lamang niyo akong inaasar? Wala naman akong ginawang kasalanan sa inyo ah. Saka hindi ako natatakot sa suntok mo. Ako lang naman ang kaya niyo eh. Humanap kayo ng katapat niyo. Abat, talaga sinusubukan mo ako, no? Hindi mo na makukuha sa saklay na to kahit kailan. Manigas ka dyan. Imbis na ibigay sa kanya ang kanyang saklay, ay lumapit pa ito sa kanya habang nakangisi at waring nangungutya palalo. Hindi pa ito nasayahan at ang mismong saklay niya ang ginamit nitong panghampas sa kanyang panindang mga laruan. Humalat ang mga laruan sa lupa. Kinuha ang kanyang panindang trak-trakan na gawa sa kahoy. Sinipa-sipa din yun sa kalsada habang dinudurog ng paa. Parang pinipiga ang kanyang dibdib sa galit. Pero wala siyang magawa dahil hirap siyang tumayo nang wala ang saklay niya. Nanginginig ang kanyang kamay
habang pilit na pinupulot ang mga nasira niyang laruan. Pero halos tinatamaan ang kanyang kamay ng paa ni Pilo. Tama na! Tama na sabi! Tama na! Ang sasama nyo! Wala kayong mga puso! Ay, iiyak na yan! Iiyak na yan! Iiyak na yan! Patuloy lang ang mga ito sa pagsira sa kanyang mga paninda. Ang hindi niya kinaya ay nang baliin na ni Pilo ang kanyang saklay. Narinig niya ang tunog ng pagkaputol ng kanyang saklay. Para siyang mababaliw sa galit dahil matagal niya nang ginagamit yun. Hindi na nga niya napigilan pa ang kanyang sarili nang dahil sa labis na galit. Dumampot na siya ng bato sa kanyang tabi at pinagbabato niya ang mga ito. Tinamaan si Pilo sa kilay at umagos ang dugo nito sa mga mata. Galit na galit si Pilo dahil sa ginawa ni Buloy. Kaya lumapit ito sa kanya at sinakal siya at pinagsisisipa siya sa kanyang tiyan. Halos mamilipit siya sa sakit. Pero mas nag-alala siya sa kanyang saklay at sa kanyang paninda. Malupit ang mundo para sa kanya. Pakiramdam niya ng mga sandaling yun ay pinabayaan na siya ng Diyos. Bakit nito hinayaang masaktan siya? Naghahanap buhay lamang siya ng maayos para sa kanyang pamilya. Talaga bang walang karapatang magtrabaho ang may mga kapansanan na katulad niya? Narinig niya ang mga sigaw ng mga tao para awatin si Pilo sa pagsuntok sa kanya. Pero hindi nagpaawat si Pilo. Gustong-gusto nitong gumanti sa ginawa niya sa kilay nito. Maya-maya pa ay dumating na ang kanyang ama. Nagmamadali itong lumapit sa kanya at itinulak nito si Pilo. Bumagsak ito sa mabatong kalsada habang dinuduro ng kamay nito. Alagang masama ang ugali mong bata ka! Pati ang anak ko, pinagtutulungan nyo! Makakarating talaga to sa ama mo! Magrereklamo ako, Mang Gusting. Tignan niyo ang ginawa ng anak niyo sa akin. Ako magsusumbong sa tatay ko dahil pumapatol kayo sa bata. Dahil sumusobra ka ng bata ka, palagi na lamang ang anak ko pinagdidiskitaan nyo porke walang laban sa inyo. Kasalanan naman ng anak niyo eh. Inaagaw niya ang pwesto ko. Kaya siya ang nauna, hindi ako. Alam kong hindi si Buloy na una na nanakit sa inyo. Lagi na lamang ninyong pinag-iinitan ng anak ko. Mga walang niyang bata kayo. Hindi ba kayo tinuturuan ng mga magulang niyo na gumalang sa mga may kapansanan? Hindi na kayo naawa sa anak ko, tignan niyo nga. Ako magrereklamo sa ginawa niyo sa anak ko. Di sige, magreklamo ka. Samahan pa kita kay tatay. Tignan ko lang kung sino mapapahiya sa ating dalawa. Malakas ang loob mong lintik kang bata ka. Dahil kapitan ng ama mo. Pero hindi ako makakapayag na hindi niyo panagutan ang ginawa niyo sa anak ko ngayon. Lalo na sa kanyang paninda at saklay. Halika na, Buloy. Umuwi na tayo. Saan kayo pupunta? Bumalik kayo rito! Hoy! Mga duwag! Tay, ang tuhod ko po, Tay. Masakit po. Tara na, bilisan mo. Huwag mo na munang pansinin ang lintik na sugat na yan. Kasalanan mo rin kasi ito eh. Hindi ka nakikinig sa akin. Kung sa bahay ka lang, hindi mangyayari ito sa'yo. Narinig ko yon! Tama, dapat sa bahay lang ang pilayin yung anak. Ang sakit sa mata ng kanyang paa. Hinahayaan niyo bang magpagala-gala sa kalye? Tumigil ka! Kung hindi ko pa alam na naiinggit ka lamang sa anak ko. Ikaw na walang silbi sa baryong ito. Kay bata-bata mo pa eh, lamang ka na ng gulo. Ginugulo niyo ang anak ko sa kabila ng kalagayan niya. Talagang wala kayong kahihiyan sa mga sarili niyo. Ang kakapal ng mukha niyo. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Kapag naulit pa ito, pasensyahan na tayo. Hindi ko na ito palalampasin. Aba, nagbabanta ka, Mang Gusting ha? Tay, tara na po. Paano na po ang paninda ko, pati po ang saklay ko? Wala na po akong magagamit. Wala na tayong magagawa sa bagay na yun, anak. Ang tigas din kasi ng ulo mo eh. Hindi na kita gagawa ng saklay. Para may dahilan ka naman natili sa bahay. Gusto mo pang umabot sa ganito? Na palagi ka napapahiya? Hihintayin mo pa yatang ako mapaaway ng dahil sa'yo eh. Bago ka tumigil.
Wala nang nagawa si Buloy nang bigla siyang buhati ng kanyang ama. Iniwan nila si Pilo na nagbabanta ang mga tingin. Nahabol sila ng tanaw. Kitang-kita niya kung paanong itinapon ni Pilo ang kanyang paninda sa gilid ng kalsada. Isang bagay na hindi niya maintindihan kung bakit galit na galit sa kanya si Pilo, kahit wala naman siyang ginagawang masama sa mga ito. Pagdating nila sa bahay ay nakita niya ang nag-aalala niyang ina na si Aling Laura. Himas-himas nito ang malaking tiyan dahil sa pag-aalala. Ibinaba siya ng kanyang ama sa bangko na gawa sa uway. Sa harap ng naluluha niyang ina, nakita nito ang dugo sa tuhod niya, kaya nagmamadali itong pumasok sa loob ng kwarto nito para kumuha ng igagamot para sa kanyang sugat. Lumuhod naman ang kanyang ama sa kanyang harapan habang kinakausap siya nito. Siguro naman makikinig ka na sa akin ngayon, Buloy. Pagkatapos ng mga nangyari sa iyo kanina, hindi ka na magpipilit maglako ng walang kwenta mong laruan sa gilid ng kalsada. Hindi, Tay. Hindi po walang kwenta ang mga laruan na tinitinda ko. Dahil sa mga gawa ko po, marami mga kaedad ko po nakakaranas na magkaroon ng laruan na hindi kailangan gumastos ng malaking halaga para lang magkaroon sila nun. Dito po ako masaya, Tay. At kahit paano po nakakalimutan ko po ang lungkot sa nangyayari sa akin. Bakit hindi niyo ako maintindihan, Tay? Ayoko po maging pabigat sa inyo, Tay. Pakiramdam ko po kasalanan ko pa yata na maging ganito ako. Anak, kahit kailan, hindi ka naging pabigat. Bakit ka ba nag-iisip ng ganyan? Ginagawa ko lang ito para sa'yo. Dahil ayoko makitang nasasaktan ka. Masakit yun para sa amin, anak. Huwag po kayo magkunwari, Tay. Alam ko pong pabigat lamang po ako sa inyo ni Nanay. Ito lamang po magagawa ko para makatulong sa inyo Tapos po pinagbabawalan niyo pa ako. Ano na lang po ang pwede kong gawin, Tay? Hindi sila magiging dahilan ng pagtigil ko. Bakit po ba kailangan kong umiwas sa kanila? Dahil masakit sa amin ng mga magulang mo ang makita kang ginaganyan ng kapwa mo bata, anak. Para akong unti-unting pinapatay. Masakit yun, anak. Sana'y naiintindihan mo kung anong nararamdaman ko, namin ng nanay mo. Nakikiusap ako sa iyo, anak. Gawin mo na ang lahat. Basta, wag lang ang pagtitinda. Ano po ba ang mahalaga sa inyo, Tay? Ang nararamdaman po ba nyo? O ang nararamdaman ko? Hindi ko po kayo maintindihan Ang gusto ko po yung may ginagawa po ako para sa inyo. Yung may silbi po ko. Huwag nang matigas ang ulo mo, anak. Hindi ka na pupunta sa bayan. Hindi ka na rin maglalako ng mga laruan. Ayoko nang maulit ang ganito. Hindi ko alam kung ano ang magagawa ko sa mga batang yun, anak, kapag naulit pa sa'yo yan. Kung hindi ako dumating dun baka kung napano ka na Sila lang naman po ang problema, Tay. Paano po ang pangarap ko na makapaglaro ng mga laruan na nanggaling po sa sarili kong pinagpaguran? Hindi na nga po ako nakapag-aral Pati ba naman to? Mawawala pa sa akin? Anak, ako pa rin ang masusunod sa pamamahay na ito. Iniingatan lang kita. At wala ka na magagawa pa ron. Hindi ka naaalis ng bahay na to. Yun ang tama. Hindi na nagawang makipagtalo pa ni Buloy sa kanyang ama dahil umalis na ito sa kanyang harapan. Alam niyang umuwi lang ito mula sa pinagtatrabahong construction site para lang siguraduhin nasa bahay lang siya. Kaya lang ay yun nga ang dadatnan nito, kaya mas lalo itong maghihigpit na sa kanya. Alam niyang hindi nagbibiro ang kanyang ama at wala siyang magagawa roon kapag nakapagdesisyon na ito. Hindi lang niya maiwasang hindi sumama ang kanyang loob dahil wala na siyang kailangang gawin. Nakuyom na lang niya ang kanyang kamao nang maalala ang ginawa sa kanya ng grupo nila Pilo.
Napatanaw na lamang siya sa bintana ng kanilang balkonahe. Nang bumalik naman ang kanyang ina na may dala ng gamot para sa kanyang tuhod, ay hindi ito nagtanong tungkol sa mga nangyari sa kanya. Alam niyang naawa sa kanya si Aling Laura, pero maging ito ay ayaw din na lumalabas siya ng kanilang tahanan. Hanggang kinagabihan ay hindi dinalaw ng antok si Buloy. Nakatanaw lamang siya sa kanyang bintana habang panay ang tulo ng kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata. Pinagmasdan niya ang kaliwa niyang paa na may diferensya. Maikli ang kanyang paa at ayon sa mga doktor na sumuri sa kanyang paa ay wala na talagang pag-asa na makalakad pa siya. Isa raw sakit yun na polio. Kahit papaano naman ay may isa pa siyang paa na natitira na ginagamit niyang pantapak sa lupa na nakaalalay sa kanyang saklay. Talaga po bang hanggang ganito na lamang ang buhay ko? Jesus? Bakit ako po? Bakit ako po ang kailangang maging ganito? Marami naman po masasamang bata dyan eh. O di kaya, yung mga halangang bituka na mas kailangang mapilay. Pero bakit ako po? Sana, hindi na lamang po ko'y sinilang sa mundo. Kung pahihirapan lang din naman niyo ako. Naramdaman ni Buloy ang pagtaas ng mga balahibo niya sa katawan nang sisihi niya ang Panginoon. Kaya naman, lihim niyang binawi ang kanyang mga sinabi. Narinig niya ang yabag ng paa ng kanyang ama papalapit sa kanyang kinaroroonan. Kaya nagmamadali siyang nagpunas ng kanyang mga luha. Hindi niya tinitignan ang kanyang ama dahil masama ang kanyang loob dito. Anak, hindi ka raw kumain kanina. Alam kong masama pa rin ang loob mo sa akin. Pero sana naman anak, intindihin mo naman ang nararamdaman ko. Hindi ka pabigat sa akin. Sa amin ng mama mo. Dahil anak ka namin eh. Ako ang dapat na bumubuhay sa'yo. Kaya hindi mo na kailangan pang magtinda ng laruan para sa amin, anak. Mas lalo lang kaming mahihirapan kung papayagan ka naming umalis ng bahay. Kaya sige na anak, kumain ka na. Wala po akong ganang kumain. Talaga bang masama kami para sa'yo, Buloy? Talaga bang mas mahalaga pa sa'yo ang pagtitinda mo kaysa sa mga sinabi ko? Tay, iba po kasi ang saya ko kapag may mga batang bumibili po sa mga pinaghirapan kong laruan eh. Nawawala po ang bigat sa dibdib ko. Kaya nalulungkot po talaga ako na kailangan ko pong itigil ang aking pagtitinda. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Mang Gusting bago ito naupo sa tabi ng kanyang anak. Inakbayan siya nito sa balikat, saka nagkwento ng tungkol sa nakaraan nito nung siya ay sanggol pa lamang. Nalaman niya na dating normal ang kanyang mga paa. Nagsimula raw ang lahat ng pagliit ng kanyang paa nang lumipat sila sa baryo ng Eter. Hindi ako naniniwala nun sa mga lamang lupa, anak. Maligno o kahit na sa mga engkanto. Ayon sa matandang albularyo na sumuri sa'yo, may tikbalang ka raw na nasaktan. Bigla mo raw pinagsisisipa ang bahay ng tikbalang na malapit daw sa puno ng alagaw. Hindi naman daw sinasadya yun dahil bata ka pa't walang isip. Ilang beses kami nagsagawa ng ritual at nagkunwari akong naniniwala sa mga engkanto para lamang gumaling ka, anak. Ngunit kahit na anong gawin ko, hindi ka na gumaling. Sa halip ay mas lumala ka pa. Kaya patawarin mo ko, anak. Walang magulang ang gustong makitang nahihirapan ang kanilang mga anak. Kaya lang, tadhana na siguro na magkaganyan ka. Sinasabi ko to sa'yo para malaman mong walang may kagustuhan na magkaganyan ka, anak.
Gusto ko pong subukan muli, Tay. Gusto ko pong makipag-usap sa tikbalang na nargabyado ko po. Ibalik niya ang kakayahan ko makapaglakad, Tay. Saka ko po maiintindihan kapag ako na mismo ang nakakaalam na wala na talaga akong pag-asa. Hindi anak. Masakit kapag umasa ka tapos mabibigo ka lang. Wala na rin na matandang makakatulong sa atin. Dahil ang huling balita ko sa kanya namatay siya habang nagsasara ng lagusan ng mundo ng mga engkanto. Kaya sana naman anak, umaasa akong kakalimutan mo na ang tungkol sa kalagayan mo. Tanggapin mo na lang anak, na hindi ka na talaga makakalakad. Kung may magagawa po akong paraan, Tay, hindi po masamang umasa at mangarap. Paano kung ang pakikipag-usap ko po sa kanila ay ang magiging dahilan ng panunumbalik ng kakayahan kong makapaglakad? Ano anak? Paano? Ultimo matandang tumulong sa atin ay napahamak at namatay na. Hahanap po ako ng iba na makakatulong sa akin, Tay. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng kanyang ama. Alam nito na kahit na anong gawing pagpipigil sa kanya ni Mang Gusting ay gagawin pa rin niya kung ano ang naisipan. Saglit na umalis sa kanyang harapan si Mang Gusting at pagbalik nito ay may dala na itong isang lumang saklay. Gawa yon sa uway at halatang matagal nang nakatago kung saan yon kinuha ng kanyang ama. Iniabot nito sa kanya ang saklay na yon. Tay? Hindi ko naman kayang tiisin na wala kang gamiting saklay anak. Ang saklay na yan ay gawa para sa iyo ng aking ama. Malaki naging kasalanan ko sa aking ama. Dahil sinisi ko siya sa mga nangyari sa iyo. Sige na, gamitin mo na yan anak. Isa lang naman ang pakiusap ko. Wag na wag kang lalayo sa bahay kapag gusto mong umalis o maglaro. Nag-aalala akong baka gantihan ka na naman ni Pilo at ng mga kasama niya. Napayakap ng mahigpit si Buloy sa kanyang ama dahil sa labis na tuwa. Sobra siyang nagpapasalamat na kahit ganun ang nangyari sa kanya, ay mahal na mahal siya ng kanyang ama at ina. Ramdam niya yon, napilit lang niyang binabaliwala. Pinagmasdan niya ang saklay bago sinubukang gamitin. Maya-maya pa ay narinig niya ang mahihinang kaluskos sa likod ng kanilang bahay. Kasunod ang tunog ng ugik ng isang baboy na parang nagdudukal ng lupa. Alam niyang narinig din yun ng kanyang ama, kaya't nagkatinginan silang dalawa. Alam nilang may mga nilalang na nagtatago sa dilim, lalo pa at buntis ang kanyang ina. Mabilis na napaunat sa pagkakatayo si Mang Gusting. Dito ka lang anak ah. Titignan ko lang kung anong ingay na yon. At baka nakawala na naman sa kulungan ng baboy ng kapitbahay natin. Pero Tay, parang imposible naman po yata yun. Halos gabi-gabing nakakawala sa kulungan ng alaga nilang baboy, tapos dito kagad ang punta. Hindi yan ordinaryong baboy, Tay. Sa palagay ko po, aswang po yan. Huwag ka na lang maingay anak. Basta dumito ka na lang muna. At baka natatakot ng nanay mo sa kabilang kwarto. Babalikan kagad kita rito. Kaya lang, hindi pa halos nakakalabas ng tuluyan sa kanyang silid ang kanyang ama nang makarinig na sila ng sunod-sunod na pagsigaw ni Aling Laura sa kabilang silid. Takot na takot ito, kaya maging siya ay napasunod sa kanyang ama. Nakita niyang kinuha ni Mang Gusting ang itak nitong nakasabit sa dingding. Bago nagmamadaling pumasok sa silid ng asawa, halos manlaki ang mga mata nang makita nilang pigil-pigil ng kanyang ina ang ulo ng maliit na baboy ramo. Pilit itong lumalapit sa pagitan ng hita ni Aling Laura. Habang nakaupo na ito sa sahig at may sugat na sa hita. Sa kagustuang matanggal ng kanyang ina ang bibig ng baboy ramo na pilit inaabot ang tiyan nito, ay bumaon na ang kuko ng kanyang ina sa muka ng baboy ramo. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Mang Gusting. Kagad nitong tinagaan likod ng hayop gamit ang kanyang matalas na itak.
Kahit bumulwak ang dugo sa likod ng hayop, ay patuloy pa rin ito sa pag-atake sa kanyang ina. Kaya ang ginawa ni Buloy, ang kanyang saklay ang ginamit niyang panghampas sa likod ng baboy ramo. Pinuntirya niya mismo ang sugat ng baboy ramo, kaya naman, nang maramdaman ito ang sakit, ay bumagsak ito sa saig. Sinamantala yon ng kanyang ama. Magkakasunod na pagtaga sa tiyan ng baboy ramo ang ginawa nito. Kumalat ang dugo sa saig hanggang sa malagutan ito ng hininga bago tumigil ang kanyang ama sa pagtaga. Tay, grabe! Kakaiba naman po ang baboy ramo na yan. Hindi niya po iniindan sugat niya sa likod. Parang wala po siya nararamdaman. Pero napansin ko po, natakot po siya sa uway. Kanino po bang baboy ramo yan, Tay? Mukhang wala naman po nag-aalaga sa atin ng ganyang hayop. Tama ka, anak. Hindi yan isang basta baboy ramo lamang. Isa yang nilalang na nagtatago sa dilim. Isang aswang na gustong pumatay sa kapatid mo. Inalalayan na muna ni Mang Gusting ang asawa nito para tumayo. Umiiyak si Aling Laura dahil sa takot. Niyakap na lamang ito ng kanyang ama bago pinilit na iniiwas sa kanyang ina ang nakahandusay na baboy ramo sa saig na gawa sa kawayan. Akala ko ba may suot kang pangontra, mahal? Paanong nakapasok ang baboy ramo na yan sa kwarto natin? Sumagot ang kanyang ina habang nanginginig ang boses. Sinabi nitong hindi raw baboy ramo ang nakita nito, kundi isang maliit na ibon na dumaan daw sa bintana. Kaya hindi raw nito naisipan na mag-aanyong baboy ramo ang ibon. Masyado raw mabilis ang mga pangyayari. Matapos yun, isinara na ni Mang Gusting ang bintana. Pagkatapos ay kumuha ito ng langis sa lumang aparador at hinaplasan nito ang tiyan ng asawa. Habang si Buloy naman ay nananatiling nakatingin sa wala ng buhay na baboy ramo sa saig. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang baboy ramo na nagbago ang anyo. Halos mapaupo siya sa tabi ng kanyang ina nang malantad sa kanyang paningin ang itsura ng nilalang. Tay! 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 Tay, tingnan niyo po! Tingnan niyo po ang nangyari sa baboy ramo! Ang alin ba, anak? Bigla rin napatigil sa pagsasalita si Mang Gusting nang makita ang pagbabagong anyo ng baboy ramo sa kanilang harapan. Nagtaasan ang kanilang mga balahibo sa katawan nang makilala ang batang nagmamay-ari ng katawan ng baboy ramo. Hindi siya maaaring magkamali. Ito ang batang kasama ni Pilo habang binubuli siya. Namumutla ang labi ng kanyang ama nang tumingin siya rito. Tay! Tay, tao po napatay natin! Hindi siya hayop! Ano pong gagawin natin, Tay? Sandali, huwag ka mataranta, anak. Ayaw gumana ng isip ko. Diyos ko, hindi ko alam na tao pala ang ganyang mga nilalang. Tay, makukulong po tayo nito kapag nalaman po nila na napatay po natin ang kaibigan ni Pilo. Walang maniniwala po sa atin na aswang ang napatay natin. Hindi, anak. Hindi nila malalaman. Alam ko kung anong nilalang ang napatay natin. Wala tayong kasalanan. Magsasalita pa sana si Mang Gusting nang biglang may narinig na naman silang kaluskos sa kanilang likod bahay. Nagkatinginan silang dalawa at binalot na ng takot ang kanilang mga sarili dahil alam nilang sinasalakay na sila ng mga nilalang na kaanak ng batang napatay nila. Tulungan mo ako, Buloy. Ibalot natin sa kumot ang katawan ng batang ito. At kahit anong mangyari, walang makakaalam nito hanggat hindi natin napapaniwala ang mga tao na totoong may aswang sa baryong ito. Diyos ko, ano ba itong nangyayari? Alam ng Diyos na hindi ko kayang pumatay ng tao. Si Aling Laura ang kumuha ng kulay pulang kumot. Pinagtulungan nilang buhatin ang katawan ng batang lalaki. Pero nagulat sila nang bigla itong nagbalik sa dating anyo bilang isang baboy ramo. Saktong pagpasok ng malaking baboy ramo sa loob ng kanilang bahay, nakita nito ang patay na katawan ng maliit na baboy ramo. Mabilis itong sumugod sa kanila habang panay ang ugik na parang galit na galit.
Ngunit mabilis ang kanyang ama. Nasalubong nito ng pagpalo ng itak sa muka ang malaking baboy ramo. Bumagsak ang hayop pasadsad sa sahig. Maya-maya pa ay meron pang isang baboy ramo ang nagpupumilit na pumasok sa likod ng kanilang bahay. Sa dingding ng kanilang kusina, sinira nito ang dingding. Parang isang pamilya ng baboy ramo ang nagpupumilit na umatake sa kanila at pinupuntirya ang kanyang ina. Kahit masakit ang kanyang paa, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang saklay. Magagamit niya yon para protektahan ang kanyang ina. Paika-ika siyang naglakad papalapit kay Aling Laura, habang si Mang Gusting naman ay nakatutok ang itak sa dingding ng kanilang bahay. Kailangan na natin makalabas dito bago tayo makulong dito. Marami sila. Buloy, Laura, mahal ko, alalayan mo mabuti si Buloy. Sa kwarto niya dadaan tayo. Hindi sila pwedeng makalapit sa inyo. Masyado silang malakas. Pero tay, madilim po sa labas. Saka saan po tayo pupunta? Gabi na po eh. Halos hindi na po natin makikita ang daan. Hindi tayo mapapahamak kahit madilim, anak. Pero kapag nakulong tayo sa loob ng bahay natin, hindi tayo makakalaban sa kanila. Masyado silang marami at malakas. Bilisan nyo na! Malapit na sila makapasok sa bahay natin. Hindi nila mahahalata ang pagdaan natin sa kabila dahil masyado na silang galit sa ginawa ko sa kapamilya nila. Bilisan nyo na! Wala nang oras! Tama ang kanyang ama. Mula sa bintana ay nasilip niya ang 4 na baboy ramo na nag-aagawang makapasok na sa bahay nila. Hindi nila akalaing sasalakayin sila ng mga aswang. Ilang sandali pa, ang baboy ramo ay naging isang maliit na ibon. Akma na sana itong lilipad papasok sa kanilang silid nang bigla niyang naisara ang bintana. Bumangga ito sa harang ng bintana. Bumagsak ito sa lupa at muling nagbalik sa anyo bilang isang baboy ramo. Saglit na nawala ang ingay. Ang kanya namang ama ay muling binuksan ng pinto ng bintana. Saka naglagay ng bangko na kanilang tungtungan para makatakas. Mauna ka na, Laura, para maalalayan mo si Buloy. Mababa lang naman ang bintana, kaya hindi ka mahihirapan. Pupunta na muna tayo sa bahay ng mga magulang mo. Hindi ka naligtas sa lugar na ito. Mabuti na lamang po at maliwanag po pala sikat ng buwan, tay. Kahit papano po ay makikita po natin ang dadaanan natin. Tara na, bilisan mo na, Buloy. Kailangan na natin makaalis dito. Pagkalapat ng paa ni Buloy sa lupa, ay agad silang naglakad papunta sa kakahuyan, habang umaasa lamang siya sa kanyang saklay. Mabilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa pag-aalala at takot. Si Aling Laura naman at Mang Gusting ay magkaalalay na panay ang lingon sa paligid. Ganon din sa bahay na kanilang iniwan. Hindi napapansin ng mga baboy ramo na wala na sila sa loob ng kanilang tahanan. Pilit siyang nakikipagsabayan sa malalaking hakbang ng mga paa ng kanyang mga magulang, makalayo lang sa lugar na yon. Hindi nga nagtagal ay narinig nilang nakapasok na ang mga baboy ramo sa kanilang tahanan, kaya mas lalo nilang nilakyan ang hakbang ng kanilang mga paa. Dahil sa kanilang pagmamadali, hindi sinasadyang nadapa si Buloy sa daan dahil sa nakausling kahoy sa lupa. Hindi napapansin ng kanyang mga magulang na naiwan na siya. Nagmamadali ang mga ito na makaalis sa lugar na yon dahil nanakit na ang tiyan ng kanyang ina. Nahawakan ni Buloy ang kanyang tuhod at hindi kagad nakapagsalita para humingi ng tulong sa kanyang mga magulang. Tay! Tulong! Tay, nandito po ako! Habang nakadapa siya sa masukal na daan, ay pilit niyang inaaninaw ang likod ng kanyang mga magulang na diretso lamang sa paglalakad. Sumigaw siya ng malakas, pero dahil siguro sa takot ng mga ito, ay tuloy-tuloy lang ang ginagawa ng mga ito na paghakbang at tuluyan na nga siyang naiwan sa daanan. Nay! Tay! Nandito po ako! Nadapa ako! Halos maluwa na si Buloy nang biglang tumahimik ang kanyang paligid. Biglang umihip ang malamig na simoy ng hangin. Nagtaasan ang mga balahibo niya sa kanyang katawan. Panay ang kanyang paglinga sa paligid. Sinubukan niyang tumayo,
na halos mapaigik siya sa sobrang sakit ng kanyang tuhod. Nakita niya ang sugat sa kanyang tuhod na nakuha pa niya kanina. Kaya siguro nadapa siya dahil namumula na yon at namamaga. Pangiwi-ngiwi ang kanyang muka na pilit inaaninaw ang daan na nilakaran ng kanyang mga magulang. Nagsimula na siyang maglakad pasunod sa kanyang ama at ina. Pero hahakbang na lamang siya nang biglang binangga siya sa kanyang tiyan ng isang malaking baboy ramo. Bumagsak siya pasadsad sa lupa. Tumalsik ng malayo sa kanya ang kanyang saklay, kaya binalot ng takot ang kanyang dibdib. Tulong! Tulungan niyo ako! Tay! Nay! Nandito po ako! Tulungan niyo ako! Huwag kang lalapit sa akin! Halimaw ka! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Dumakot siya ng dahon at pilit niyang binabato sa baboy ramo na dahan-dahang humakbang papalapit sa kanya. Habang tumutulo ang malapot nitong laway na may kasama pandugo. Mapupula ang mga nanlilisik na mata habang nakangising nakalabas ang malalagari nitong mga ngipin. Panay rin ang ugik nito na masakit sa tenga habang ikinakaskas ang unahang paa nito sa lupa. Kitang-kita niya ang kulay itim na mga kuko ng baboy ramo. Tulungan niyo po ako! Tulungan niyo ako! Baka may nakakarinig sa akin! Tulungan niyo po ako! Gumapang siya sa lupa, papalayo sa nilalang na panay pa rin ang pag-angil habang lumalapit sa kanya. Hanggang sa bigla niyang naramdaman ang pagbaon ng pangil ng baboy ramo sa kanyang binti. Isang ubod lakas na pagsigaw ang kanyang ginawa, kasabay ng pag-iyak na parang yun na ang kanyang katapusan. Pero pinilit niyang abutin ang kanyang saklay. Nang mahawakan na niya ang kanyang saklay, malakas niya yung ipinalo sa mukha ng baboy ramo na nakasubsob pa rin sa kanyang binti. Paulit-ulit niya yung pinalo ng malakas hanggang sa makabitaw ito sa pagkakakagat sa kanyang binti. Nang makakita siya ng pagkakataon, ay pilit siyang tumayo para makalayo sa lugar na yon. Pero natigilan siya nang makita niya ang isang baboy ramo na nakatayo sa unahan ng kanyang daan, kasama ang iba pang maliliit na baboy ramo. Alam na niyang kapag ganun lamang ang laki ng baboy ramo, ay isang bata yon na aswang. Sabay-sabay na napasugod sa kanyang kinatatayuan ang mga baboy ramo. Lumaban siya at hindi siya nagpakita ng takot sa mga ito. Iwinasiwas niya ang kanyang saklay sa ere at tinamaan niya ang katawan ng mga kalaban. Bumagsak ang mga ito sa lupa, pero para itong mga gutom na halimaw na kagad na bumangon para atakihin siya. Sa kakaatras niya ay natungtungan niya ang paa ng isang matandang lalaki na walang malay. Nakita niyang maraming sugat sa katawan ng matanda habang nakahandusay ito sa lupa. Walang damit pang itaas ang matanda. Yakap nito ang isang uri ng latigo na may tinik sa tali. Gigisingin niya sana ang matanda, pero nilukso na siya ng baboy ramo. Sakto, nahawakan niya ang latigo at yun ang ginamit niyang panghagupit sa katawan ng baboy ramo. Tinamaan ito ng latigo sa liig. Nakita niyang nagkaroon ng malalim na sugat sa katawan. Bumagsak ito sa lupa habang nagkikikisay ang katawan. Sige! Kala mo lumapit kayo ngayon! Hindi ko kayo uurungan, mga walang iya kayo, mga aswang kayo! Pati ako gusto niyong lapain! Sige! Lumapit kayo! Kung ayaw niyo magkapira-pira sa mga katawan niyo! Napaatras sa paghakbang ang mga nilalang na umatake sa kanya. Takot na takot ang mga ito sa hawak niyang latigo. Maya-maya pa ay kumaripas ang mga ito sa pagtakbo. Saka lang naramdaman ni Buloy ang panghihina at pananakit ng kanyang tuhod. Napaupo siya sa lupa sa tabi ng matandang lalaki na nakahandusay pa rin at wala pa ring malay. Sariwa ang dugo na lumalabas sa noo nito. Kaya lang, mahirap para sa kanya ang alalayan nito dahil sa kalagayan niya. Akma na sanang gigisingin niya ito nang bigla itong gumalaw at umungol. Lolo! Lolo! Gising! Bumangon po kayo, Lolo!
Iligtas na po kayo! Lolo, sige na po! Bumangon na po kayo! Hindi ko po kayo kayang alalayan, Lo! Kailangan po nating umalis sa lugar na to! Gising na po! Nang makita niya na hindi nito kayang kumilos, ay naghanap siya ng mahihingan ng tulong. Kahit ang kanyang mga magulang ay hindi pa rin bumabalik, talagang hindi nito napansin na hindi na siya kasama ng mga ito. Maya-maya pa ay bumangon ang matandang lalaki. Sapu-sapu nito ang noo na may sugat, saka nagtatakang napatingin sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Makakaalis ka na. Sige na. Hindi mo ba alam na maraming naglalabas ang mga aswang ngayon dahil sa pula ang buwan? Kaya nga po ako nandito, Lolo eh. Tumakas kami ng mga magulang ko sa bahay namin at hindi po sinasadyang naiwan nila ako. Sakto naman po na nakita ko kayo. Kailangan niyo po ng tulong kaya hindi ko po kayo iniwan. Habang nakikipaglaban po ako sa mga aswang ay nagamit ko po ang latigo niyo. Lo, kaya niyo na po bang tumayo? Kaya ko. Kung ganon, sa kabila pala ng kapansanan mo, ay nagawa mong lumaban sa kanila. Pambihirang katapangan rin naman ang ipinakita mo, no? Hindi mo ba naisip na masyadong delikado ang ginawa mo? Hindi sila mga ordinaryong aswang, iyo, dahil hindi sila mga taga rito. Po, pero... Tara, sumama ka sa akin. Mas mahirap kapag bumalik sila. Sa nakikita ko may sugat ka sa iyong binti. Kagat marahil yan ng mga aswang. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung batang madalas kong makitang pinagkakaisa ng mga bata sa kalye. Ngayon naman, iniligtas mo ko. Maraming salamat sa iyo, iyo. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Pero Lolo, kailangan ko na po sumunod sa mga magulang ko eh. Baka nag-aalala na po sila sa akin, baka hinahanap na po nila ako ngayon. Huwag ka mag-alala. Alam kong ayos lamang sila. Mas lalo pa sila mapapahamak kung magpapasunod ka sa mga nilalang na yon. Buntis ang nanay mo at siya ang puntirya ng mga halimaw na yon. Kung susunod ka sa kanila, susundan ka rin ng mga baboy mo. Kaya halika na, tulungan na kitang tumayo. Naramdaman ni Buloy ang kamay ng matanda na inalalayan siyang tumayo. Ilang minuto lang ang lumipas, naglakad na sila. Ngayon lang din niya nalaman na may bahay sa gitna ng kagubatan malapit sa puno ng alagaw. Dati nang may naikikwento sa kanya ang kanyang ama tungkol sa puno ng mga alagaw. Ang bahay raw na malapit sa puno ng alagaw ay mga nilalang na may pambihira raw na kapangyarihan. Mga tao na kayang makipag-usap sa mga lamang lupa o engkanto. Walang imik ang matanda nang tumapat ito sa bakuran ng bahay na gawa sa kawayan at kugon. Wala itong kaalam-alam na lihim na niyang pinag-aaralan ang kilos nito. Halika, halika! Pumasok ka! Lolo, talaga po bang hindi kailangan sumunod sa mga magulang ko? Lolo Tasyo na lang ang itawag mo sa akin. Magtiwala ka lamang sa akin, iyo. Saka, matagal na kitang sinusubaybayan Gusto kitang tulungan dahil alam ko na ikaw ay isang mabuting bata. Sige na, maupo ka na at ikukuha lang kita ng gamot. Masyado ring malalim ang sugat ko sa noo, kaya kailangan ko muna itong malinisan. Lolo Tasyo, ano po ba kasing nangyari sa inyo? Pinigilan ko mga baboy mo na umatake sa bahay nyo. Kaya lang ito, nadisgrasya ako. Palibasa kasi matanda na ako, kaya konting bangga lang sa katawan ko Ayun, bumagsak agad ako sa lupa. Mabuti na lamang talaga at dumating ka. O sige, saglit lang maiwan na muna kita rito. Lolo, ang latigo pong ito. Saan ko po ito ilalagay? Oo nga pala. Akin na at itatago ko muna sa silid ko. Ang astig po ng latigo niyo, Lolo. Ginamit ko po yan kanina
At ang dami pong mga halimaw na pabagsak ng sandata nyo. Minana ko pa ito sa aking mga ninuno. Talagang ginawa ito para kalabanin ang mga tamawo. Nakangiting paliwanag ng matanda habang papasok ito sa silid nito. Naiwan naman si Buloy na iginala ang kanyang paningin sa paligid ng balkonahe. Ilang sandali pa ay bumalik na ang matanda. Dala nito ang maliit na basket na may mga laman na maliliit na bote na may iba't ibang kulay ng likido sa loob. Inilapag ng matanda ang basket sa ibabaw ng lamesa na gawa sa kawayan. Tiisin mo lang ang apdi nito sa sugat mo. Siya nga pala, kaya kita isinama rito dahil gusto kitang tulungan. Tulong? Para saan po? Para makalakad ka. Nakita ko ang paghihirap mo kahapon. Sa nakikita ko ay karapat-dapat ka para sa tulong na ituturo ko sa iyo. Pero ikaw pa rin ang gagawa ng paraan para makuha ang sapatos ng tikbalang. Lolo, huwag niyo na pong patagalin kung ano man po yun. Kung makakatulong po yan para makalakad po ko, gagawin ko po ang lahat para matupad po yun. Sige na po, Lolo, gawin na po natin. Teka! Makinig ka muna sa akin. May kapalit yun. Kaya mo bang gawin ang misyon? Kapalit ng kakayahan muling makalakad. Kahit na ano pa po yun, Lo. Gagawin ko po. Tila nabuhay ng loob si Buboy nang marinig niya mula kay Lolo Tasyo na may posibilidad siyang makapaglakad ulit. Kahit medyo kinakabahan siya sa kapalit na sinasabi ng matanda, ay hinintay niyang magsalita ulit ito habang ginagamot ang kanyang sugat. Kailangan nating mahanap ang lugar kung saan direktang nasisikatan ng buwan at ng araw. Isang makapangyarihang puno na madalas na gawin lagusan ng mga engkanto. Ang sapatos mismo ng tikbalang ang kailangan mong makuha. Kailangan yon para mabigyan ka ng kapangyarihan na makapaglakad muli. Subalit ang kapalit nun, kapag nakuha mo na ang sapatos, ay kailangan mapatay mo ang mga aswang na tumakas sa kabilang mundo. Ang mga aswang na tamawo. Tumakas? Paanong nakatakas sa mundo nila ang mga tamawo, Lolo? Ang mga aswang na kung tawagin ay tamawo, sila ang mga aswang na may kakayang magpapalit-palit ng anyo para lang makapambiktima ng tao. Kailangan maibalik sila sa kanilang mundo bago pa mahuli ang lahat. Yun ang kapalit ng kapangyarihang kukunin mo sa tikbalang na nakatira sa mundo ng mga engkanto. Mag-iingat ka dahil maraming beses kang susubukin ng mga halimaw sa loob dun para hindi ka na makaalis sa mundo nila. Magsasalita pa sana si Buloy nang marinig nila ang sunod-sunod na pagsigaw ng boses ng isang batang lalaki. Humihingi ito ng tulong sa labas. Nahawakan kagad ni Buloy ang kanyang saklay at sinilip ang batang umiiyak sa labas ng bakuran ng matanda. Ganun na lamang ang gulat ni Buloy nang makilala na si Pilu pala ay pinapalibutan na ng mga aswang na tamawo. Sa pagkakataong yun ay hindi isang baboy ramo, kundi isang itsura ng isang tamawo na puting-puti ang balat at mahaba ang puting buhok na handang lumapa kay Pilo. May dugo na ang balat ni Pilo na mula sa kalmot ng mga aswang na tamawo. Inilabas pa ng isa ang malaahas na dila nito para lantakan na si Pilo. Tulong! Tulungan niyo ako! Buloy! Nakikiusap ako! Tulungan mo ako, Buloy! Pabayaan mo siyang lapain ng mga aswang. Ayaw mo nun. Makakaganti ka na sa kawalang niyaan niya sa'yo. Dapat lang sa kanya ay mamatay. Masama ang ugali ng batang yan. Pero Lolo Tasyo, hindi po tama na pabayaan ko po siyang mamatay. Lolo, tutulungan ko po siya kahit naging masama pa siya sa akin. Narinig niya ang bahagyang pagtawa ni Lolo Tasyo. Natutuwa ito sa nakikitang determinasyon ni Buloy na tulungan ang batang nanakit dito.
Hindi nga ako nagkamali sa pagpili sa iyo, iho. Kitang-kita na busilak ang iyong kalooban. Magagawa mo nang makapasok sa mundo ng mga engkanto. Naniniwala kong magtatagumpay ka. Sige na, iligtas mo muna si Pilo at hindi kita pababayaan. Tutulungan din kita. Tulong! Tulungan niyo ba ako? Takot na takot si Pilo habang umaatras ito papalayo sa mga tamawo. Kagad naman na lumapit si Buloy kahit paika-ika pa ang paa gamit ang saklay. Si Lolo Tasyo naman ay kumuha ng latigo sa silid nito at hinarap ang mga kalaban. Kahit mahirap para kay Buloy ang kumilos, ay ginawa pa rin niya ang nararapat para matulungan ang sugatang si Pilo. Gulat na gulat ito nang makita na ipinapalo niya sa mga kalaban ang kanyang saklay. Bakas sa mukha ng bata ang hiya dahil sa kabila ng kasamaan na ipinakita niya kay Buloy, ay nagawa pa rin niya itong tulungan. Dumampot na rin si Pilo ng kahoy na magagamit nitong panlaban sa mga tamawo. Kaya naman, natakot ang mga tamawo nang makita ang latigo ng matanda. Dahil sa husay ni Lolo Tasyo sa pakikipaglaban, kumaripas ng takbo papalayo ang mga aswang, papalayo sa kanila. Nilingon ni Buloy si Pilo na napaupo sa lupa nang dahil sa labis na takot. Habang habol ang hininga at hindi makapaniwalang nakaligtas ito sa kamay ng mga aswang na tamawo. Halika, Pilo! Kumapit ka sa braso ko! Kailangan mo tumayo! Bilisan nyo! At baka mamaya ay bumalik ang mga halimaw na yon. Hindi ko alam kung bakit target na nila mga kabataan ngayon. Alam mo ba, Pilo, na ang pangunahing pagkain ng mga tamawo ay ang mga batang masasamang ugali. Yung magaling mang-asar sa kapwa nila at nang aapi ng mga kapwa bata. Mabangong mabango ka sa mga nilalang na yon. Lolo Tasyo naman eh. Tinatakot niyo pa po yata si Pilo eh. Aba, hindi ko siya tinatakot. Dahil totoo ang sinasabi ko. Ang kinakain ng mga tamawo ay ang mga batang may hilig mambuli ng kapwa nila bata. Masasamang enerhiya ang totoong habol nila sa kanilang biktima. Dahil yun mismo ang magpapalakas sa kanilang kapangyarihan. Naniniwala po ako sa inyo, Lolo. Ang totoo, hindi ko po alam na mga aswang ang batang nakasama ko. Marami po silang napatay na bata. Hindi ko alam na binabantayan na pala nila ako. Tinuturuan nila ako maging masama para pagsapit ng gabi ay ako pala ang kanilang lalapain. Diyos ko, hindi ko po alam kung anong mararamdaman ko sa mga oras na to. Buloy, iyang-iya ako sa nagawa ko sa'yo. Patawarin mo sana ako. Hindi ko na yung gagawin sa'yo uli. Pinagsisisihan ko na ang mga nagawa ko. Hindi naman ako masyadong galit sa'yo, Pilo eh. Sumamalan talaga ang loob ko. Pero wala na yun. Kalimutan na natin yun. Ang malaga ay alam mo na nagkamali ka. At hindi ka masyadong nasaktan ngayon. Hindi ka nakain ng mga aswang. Kaya nga eh. Maraming salamat talaga, Buloy ah. O siya, sige na. Gagamutin ko na rin ang sugat mo, Pilo. Mabuti na siguro na nakilala kita. Kahit papano may makakatulong na kay Buloy. Magtitiwala ko sa paghingi mo ng tawad sa kanya. O sige, ganito. Maaari bang samahan mo si Buloy na kunin ng isang mahalagang sandata laban sa mga aswang? Ha? Anong klaseng tulong naman po? Tulong na muli siyang makapaglakad. Talaga po bang kailangan ko pang isama si Pilo, Lolo Tasyo? Teka. Saan po ba ako isasama, Buloy? Dun daw, sa kabilang mundo. Pero hindi na kailangan. Lolo, kaya ko na pong pumunta sa lugar na yun na mag-isa. Teka. Ano ba pinagsasasabi niyong kabilang mundo? Hindi ko kayo maintindihan eh. Ang mundo ng mga engkanto, ang lugar ng mga aswang na tamawo na umatake sa iyo. Ibabalik ni Buloy ang mga aswang na yon sa mundo ng mga engkanto. Magagawa lang niya yon kapag nakuha niya ang sapatos ng tikbalang.
Sige po, sasama po ako. Alang-alang sa naging tulong ni Buloy sa akin. Isa pa po hindi ko kayang tumayo na lamang sa isang tabi habang unti-unting pinapatay ng mga aswang na yon ang mga kabataang katulad ko. Kailangan po, may gawin din po ako. Sigurado ka ba, Pilo? Hindi ka ba napipilitan lamang? Matagal na po ako naging masama kay Buloy. Dito man lang po mabawasan ang sama ng loob na ibinigay ko kay Buloy. Tsaka yung mga nagawa ko po sa kanyang pananakit. Sige po, tutulong po ako. Tutulungan ko po si Buloy. Hindi makapaniwala si Buloy na ang dating bata na naghangad na bumagsak siya, ngayon ay makakasama pa niya at tutulong sa kanya. Halos maluwa-luwa siyang napakapit sa balikat ni Pilo bilang pagpapakita ng pasasalamat dito. Habang ginagamot ang sugat nito ng matanda, pansamantalang nakalimutan ni Buloy ang tungkol sa kanyang mga magulang. Sa puntong yun, ay hindi niya susubukang magpaalam sa mga magulang dahil alam niyang mahigpit yun na tututulan ng kanyang ama at ina. Tila nahulaan naman ng matanda ang tumatakbo sa isip niya. Kaya naman, tumayo ito at kinausap siya. Hindi ka magtatagal sa loob, Buloy. Kaya huwag kang masyadong mag-alala tungkol sa mga magulang mo. Alam nilang nasa maayos kang kalagayan. Maaaring sa ngayon ay hinahanap ka na nila. Pero gagawin mo ito para sa sarili mo at para sa kaligtasan ng mga kabataan sa kamay ng mga tamawo. Pagkatapos ng misyon nyo, gumawa kayo ng paraan para hindi maging masama ang mga kabataan. Kayo ang magpatunay na pwede bang maging magkaibigan ang dating magkaaway. Totoo po pala na mauunawaan lamang po ang pagkakamali kapag nagawa ng kabutihan ng taong minsang inapi. Ay, teka, sandali lang po, Lolo. Paano po kami makakapasok sa mundo ng mga engkanto? Mamaya, pagbilog ng buwan, susundan natin ang liwanag niya at sa punong direktang nasisikatan ng liwanag ng buwan, doon ako magsasagawa ng ritual para mabuksan ang lagusan. Tandaan nyo kung ano ang sadya nyo ron sa loob. Si Buloy lang ang may kakayang lumaban sa tikbalang. Kailangan niyang makuha ang sapatos ng tikbalang. Kailangan mo siyang matalo, Buloy. Pero Lolo Tasyo, paano po kung mabigo ako? Yung matalo po ako sa laban namin. May tiwala ako sa kabutihan ng puso mo, Buloy. At sa iyong kakayahan. Alam ko, magagawa mo siyang matalo. Diskarte lamang ang kailangan. Hindi tapang. Huwag kayong mag-alala. Nakabantay lang ako sa inyong dalawa ni Pilo. Napalunok ng laway si Buloy habang nakatingin sa mukha ng matanda. Nag-aalala siya sa kanyang kalagayan. Hindi niya magagawang lumaban ng patas sa isang nilalang na may immortal na kapangyarihan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Buloy. Naramdaman naman niya ang kamay ni Pilo na tumapik sa kanyang balikat. Malaki ang maitutulong ng pagpunta natin sa mundo ng engkanto para muling makalakad ka, Buloy. Yun na lamang ang isipin mo. Tama ka, Pilo. Ayoko rin maging pabigat sa mga magulang ko. Gusto ko na talagang makalakad. Pero Pilo, nag-aalala rin ako sa kaligtasan mo. Ayoko naman na mapahama ka ng dahil sa akin. Gagawin natin ang lahat para makuha ang sapatos ng tikbalang. Huwag mo akong alalahanin. Isipin mo na lang na gagawin mo rin ito para sa kaligtasan ko at ng mas nakararami. Kung ganon, kailangan na nating umalis. Tara na, bago pa sumapit ang ating gabi. Kahit pa ika-ika, ay pinilit pa rin na maglakad ni Pilo. Nakaalalay ito kay Buloy. Maya-maya pa ay iniabot ni Lolo Tasyo ang latigo kay Pilo. Dahil magagamit naman ni Buloy ang kanyang saklay para ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi mawala ang pag-aalala niya na baka hindi niya magawa ang misyon. Panay din ang buntong hininga niya habang naglalakad sa gitna ng kagubatan. Maya-maya pa ay huminto sila sa tapat ng puno ng alagaw.
may mga alitaptap na lumilipad sa gilid ng dahon nito. Ito na ang tamang lugar para sa gagawing ritual. Mag-iingat kayo. Umaasa akong magtatagumpay kayong dalawa laban sa mga aswang at sa tikbalang. Kahit na anong mangyari, wag na wag kayong maghihiwalay na dalawa. Opo, Lolo Tasyo. Pilo, sigurado ka ba talaga na sasama ka sa akin? Hindi ka ba napipilitan lang? Buloy, kaibigan na kita ngayon. Sa laki ng tulong na ginawa mo sa akin, utang ko sa iyo ang buhay ko. Kaya wag mo na akong alalahanin. Gagawin natin to para sa mga kasing edad dati na bata na nalalagay sa panganib. Nagsimula na ang matanda sa pagsasagawa ng ritual. Nagsindi ito ng bunot ng nyog, insenso't kamangyan. Maging ang mga sanga ng alagaw ay sinindihan din ito. Pagkatapos ay gumuhit ito ng hugis at sulok sa lupa. Inilagay ni Lolo Tasyo ang kwintas nito sa gitna ng guhit bago pumikit. Sige na, pumasok kayo sa guhit. Magkahawak ang inyong mga kamay at ipikit nyo ang inyong mga mata. Huwag na huwag kayong magmumulat ng mga mata hanggat wala akong sinasabi. Kapag malalagay kayo sa alanganin sa loob, maghawak kamay lang kayo at kagad kayong hihigupin ng malakas na hangin palabas dito sa mundo ng mga tao. Hindi po ba kayo sasama sa amin, Lolo? Kasing edad lamang ninyong dalawa ang may kakayahang makapasok sa loob. Isa pa, kailangan ng tagapagbantay sa labas para hindi masira ng mga tamawo ang lagusan. Sige na, pumasok na kayo sa loob. Nakabukas na ang lagusan. Pwede na ninyong imulat ang mga mata ninyo. Pagmulat ng mga mata ng dalawa, ay nanlaki ang mga mata nila. Si Buloy ay hindi makapaniwala sa malakas na liwanag na nakikita sa katawan ng puno ng alagaw. Bigla siyang kinabahan sa nakita niya. Isang kakaibang bagay na merong mga tinik sa pinto ng lagusan. Ngayon lang siya nakakita ng ganung uri ng liwanag. Sige na, pumasok na kayo bago pa maglaho ang liwanag. Nagdadalawang isip na humakbang ng paa si Buloy gamit ang kanyang saklay. Hindi siya binibitiwan ni Pilo. Bigla rin ang pananahimik nito na hindi rin makapaniwala sa itsura ng puno. Pagpasok nila sa loob ay biglang nagsara ang lagusan. Nagkatinginan silang dalawa ni Pilo habang naglalakad. Iginala nila ang kanilang paningin sa paligid ng lugar. Tahimik at may mga hamog pa sa mga damo. Ang mga puno ay sagana sa kakaibang mga prutas. Libo-libo ang mga paru-paro na lumilipad at umiikot sa kanilang dalawa. Habang ang malalaking mga rosas ay halos tumaklob na sa daan. Ang kakaibang usa na nakikita nila ay nagtatago sa puno at lumalayo sa kanila. Sa ilog naman ay banayad ang agos at kitang-kita ang makikintab na iba't ibang kulay ng bato. Ang ganda! Parang paraisong lugar na to. Parang ayaw ko na lumabas sa lugar na to ah. Parang ang tahimik. Malayo sa kaguluhan. Nagkakamali ka, Buloy. Lahat ng mga nakikita natin dito ay bunga lamang ng imahinasyon natin. Ginagaya nila ang pangarap sa isip natin para linlangin tayo. Alalahanin mong ang kailangan nating makuha ay ang sapatos ng tikbalang. Oo nga pala. Munti ko nang makalimutan ah. Nadala ako sa ganda ng paligid eh. Naglakad pa silang dalawa. Muli nilang iginala ang kanilang paningin at nagulat sila nang makita ang isang nilalang na kanina pang nakatayo sa unahan ng kanilang daan. Isang kalahating kabayo at kalahating tao na may hinahaplos-saplos na pana sa mga kamay. Ang kulay berde nitong balat ay sapat na para makilala nila ang nilalang na nasa kanilang harapan. Matapang at mabangis ang anyo nito, habang ang tenga ay mataas pa sa ulo nito, habang ang mahaba naman nitong mga pangil ay nakadagdag sa nakakatakot nitong itsura, lalo na nang bigla itong magsalita mula sa malagom nitong boses. Mabangas!
Bakit kayo pumasok sa mundo ko nang walang paalam? Ano ang kailangan nyo rito? Pasensya na po kayo. Mamantik ba lang? Kailangan po namin ng tulong nyo eh. Tulong? Wala akong tinutulungan, lalo na kapag tungkol sa mga tao. Nalaman po kasi namin na kailangan din niyo po ng tulong para maibalik po ang mga aswang na tumakas po sa mundo nyo. Ang mga tamawa po, nanggugulo po sila sa mundo namin. Wala akong pakialam sa mga tamawa. Kusa silang babalik sa lugar namin kapag busog na sila. Ayoko ng kaguluhan. Kahit po ba, sabihin ko po sa inyong kami naman po ang ginugulo nila? Problema niyo na yun. Hindi ako nakikialam sa buhay ng mga tao. Hindi! Problema niyong malaki yun, mamantik ba lang? Dahil sa mundo niyo nagsimula ang mga tamawo, dito sila nanggaling. At kapag pinabayaan mo sila, balang araw, pati ikaw, ay susubukan nilang patayin. Kaya mag-isip-isip ka, mamantik ba lang? Bumagsik ang anyo nito dahil sa sinabi ni Buloy. Mabilis na lumapit ang nilalang sa kinatatayuan niya. Kagad siya nitong sinakal. Kaya naman, naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang paa sa lupa. Tikbalang! Bitiwan mo si Buloy! Akala niyo ba, hindi ko alam kung ano ang totoong pakay niyo sa aking kaharian? Itong suot kong sapatos, balak niyo itong agawin sa akin, hindi ba? Kaya huwag na kayong gumawa ng ibang dahilan kung bakit kayo nandirito. Ang patakaran ko, bago mo makuha ang sapatos ko, ay kailangan mo munang matalo ako sa isang paglalaban. Labanan mo ko, pilay na bata. Na! Ang lakas ng loob mo, Magamon! Porkit ang kakalabanin mo ay may kapansanan! Duwag ka pala eh! Hindi ka lumalaban ng patas! Nagalit ang tikbalang sa sinabi ni Pilo, kaya binitiwan nito si Buloy at si Pilo naman ang binalingan nito. Sinakal ng tikbalang ang leeg ni Pilo habang nagpupumiglas ito sa pagkakasakal ng nilalang. Si Buloy naman ay gumapang sa lupa para abutin ang saklay. Hindi na siya nagdalawang isip. Hinampas niya ng saklay ang tuhod ng tikbalang, kaya't nabitiwan ito si Pilo. Bumagsak ang tikbalang sa lupa, kaya naman sinamantala yon ni Buloy. Mabilis niyang hinawakan ng buhok nito. Hinila niya yon hanggang sa hindi na ito makagalaw. Dahil sa sakit ay nabitiwan na rin ito ang hawak na pana. Hindi ka na ngayon makakagalaw dahil hindi ako magdadalawang isip na putulin ang buhok mo. Kaya ibigay mo na sa akin ang sapatos mo o kakalbuhin kita ngayon. Hindi maaari. Bitiwan mo ang buko. Nasasaktan ako. Pakawalan mo ko. Buloy! Tama-tama! Kukunin ko lang sapatos niya! Huwag, Pilo! Mapapahama ka kapag ginawa mo yan. Ako lang may kakayahang kumuha sa sapatos niya dahil dati na akong pilay. Ikaw naman ay normal ang mga paa. Kapag hinayaan kitang ikaw ang kumuha ng sapatos niya, ikaw naman ang mapipilay. Hawakan mo na lang itong buhok niya at ako na ang gagawa niyan. Mabilis silang nagpalit ng pwesto. Kahit na anong gawing pagwawala ng tikbalang ay hindi ito makagalaw at makaalis sa kinatatayuan nito dahil hawak nila ang buhok nito. Heto! Hawakan mo lang na mabuti ang buhok niya. Huwag na huwag mong bibitiwan kahit na anong mangyari. Akala niyo ba ay magagamit yung sapatos ko? Hindi yan basta-bastang sapatos. Kailangan na muna niyong pumatay ng isang tamawa bago gumana ang bisa ng sapatos ko sa pilay mo. Hindi ako masamang tao, pero gagawin ko ang sinabi mo. Magkabisa lang ang sapatos para makalakad ako. Tutal, aswang naman ang papatayin ko eh. Dali-daling nilapitan ni Buloy ang paa ng tikbalang at kinuha niya ang dalawang sapatos nito. Nakita niyang nagliliwanag yon. Sa una ay nahirapan siyang tanggalin dahil panay pa rin ang sipa ng tikbalang.
Pero dahil sa kagustuhan niyang makuha yun, buong lakas niyang hinawakan ng sapatos at halos mapaupo siya sa lupa sa lakas ng pagkakahila niya. Natanggal niya ang sapatos nito. Ano nang gagawin natin sa tigbalang na to, Buloy? Sige na, baka mo naman na siya, Pilo. Nakuha na natin ang kailangan natin sa kanya. Siguraduhin mo lang na kaya mong matalo ang mga tamawo at ibalik sila dito. Dahil kapalit na sapatos na yan, ay hindi na kayo magkakaroon ng katahimikan. Hindi nila kayo tatantanan hanggang hindi nila kayo napapatay at nakukuha ang sapatos na yan. Binitiwan ni Pilo ang tikbalang. Pansin ni Buloy na parang nanghina ang tikbalang nang mawala ang suot nitong sapatos. Habang yakap-yakap pa rin niya ang sapatos ng tikbalang, ay bigla naman ang pagbundol ng kaba sa kanyang dibdib. Alam niyang simula pa lang yun ng pakikipaglaban niya sa mga aswang na tamawo para sa kagustuhan niyang makapaglakad ulit. Hindi dapat malalaman ng mga magulang mo ang tungkol sa sapatos. Sa oras na malaman nila ang tungkol sa sapatos, mapapahamak sila. Makukulong sila sa mundo ko bilang kapalit sa ginawa niyong pagkuha sa aking sapatos. Gusto man sanang ibalik ni Buloy ang sapatos ng tikbalang nang marinig ang sinabi nito tungkol sa kanyang mga magulang, ay alam niyang huli na ang lahat para ibalik yon sa tikbalang. Kahit kailan ay hindi niya ipagpapalit ang kanyang mga magulang kapalit ng kanyang paglalakad. Si Pilo naman ay bumakas din ang pag-aalala sa mga mata nang maalala ang tungkol sa mga magulang nito. Ay wala na ring nagawa kundi ang lumapit na lamang sa kinatatayuan ni Buloy. Sige na, mga pangahas na bata. Makakaalis na kayo. Maibabalik lamang niyo ang aking sapatos sa oras na nagawa na ninyo ang misyon. Bira na yan. Wala sa napag-usapan namin ni Lolo Tasyo na may ganitong kapalit ng sapatos mo, ah. Hindi ko na sana pinakailaman to. Isa pa, akala ko ba wala kang pakialam sa ginagawa ng mga tamawo. Sinabi ko lang yun para subukan ka. Lahat ay may kapalit. Hindi pwedeng wala. Sige na, makakaalis na kayo. Dahil limitado lang ang oras ng pagbubukas ng aming lagusan. Narinig nilang dalawa ang pagbukas ng lagusan. Hinigop sila ng malakas na hangin palabas ng puno. Nakita nilang nakatayo ang matandang si Lolo Tasyo habang hinihintay sila. Masama ang loob niya sa matanda dahil hindi nito maayos na ipiniliwanag ang tungkol sa kapalit ng sapatos ng tikbalang. Lolo Tasyo, bakit niyo kami niloko? Sinabi ng tikbalang na kapag nalaman daw ito ng mga magulang ko, sila magiging kapalit nito sapatos. Bakit? Malalaman ba nila? Kaya nga gawin mo ang lahat para hindi nila malaman. Kasama ka, Pilo, sa misyon. Kung ayaw mo makulong ang mga magulang nyo sa mundo ng engkanto, gawin nyo ang lahat para protektahan ito. Wala nang ibang paraan. Kailangan nating sumugal para sa kaligtasan ng mas nakararami. Hindi pa raw po ito magkakaroon ng bisa kapag wala pa ako napapatay na tamawo. Dahil yun ang kapalit na pagsubok na kailangan mong malagpasan bago ka magkaroon ng kapangyarihan. Maswerte ka. Sa dami ng mga batang sumubok kumuha sa sapatos ng tikbalang, ikaw lamang ang nagtagumpay na tumalo sa kanya. Hindi ako nagsisisi na sumama sa mission mo, Buloy. Gusto ko rin makatulong. Tara na, kailangan mo munang maitago ang sapatos na yan. Alam kong hinahanap na kayo ng mga magulang nyo. Lalong-lalo ka na, Buloy. Sinamantala ko lang ang pagkakataon na nawalay ka sa mga magulang mo para maisagawa ang misyon ko. Ang hanapin ang batang makakakuha sa sapatos ng tikbalang. Pero, bakit po ako, Lolo Tasyo? Dahil ikaw ang batang biktima ng mga tikbalang kung bakit ka napilay at sila rin ang may gawa niyan sa'yo. Nararapat lang na sila ang maging dahilan para muli kang makalakad.
Misteryoso pa rin para kay Buloy ang pagkatao ng matanda at kung bakit siya nito tinutulungan. Maya-maya pa ay nagsimula na silang maglakad sa tulong ng kanyang saklay. Itinago niya sa ilalim ng kanyang damit ang sapatos ng tikbalang, habang si Pilo naman ay nakaalalay lamang sa kanya. Pagdating nila sa gitnang kagubatan ay nagulat sila nang bigla silang harangan ng mga asong gubat kasama ang mga tamawo. Nakangisi ang mga ito habang tumutulo ang malalapot nitong mga laway. Nakadipa ang braso nito na handang umatake sa kanila. Inihagupit ni Pilo ang hawak nitong latigo sa lupa. Imbis na umatras ang mga kalaban, ay mas lalo pang sumama ang tingin ng mga ito sa dalang sapatos ni Buloy. Ang dala mong sapatos, Buloy. Kapitan mo mabuti. Huwag mong hahayaang mabawi nila ang bagay na yan. Dahil kung hindi, habang buhay ka nang hindi makakalakad at hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong bumalik pa sa mundo ng mga engkanto. Mahigpit na niyakap ni Buloy ang sapatos ng tikbalang. Kaya lang, mabilis din ang paglukso ng asong gubat sa kanyang kinaroroonan. Nakagat siya sa kanyang braso, pero naiwaksi niya ito, kaya naman bumagsak ito sa lupa. Kinuha niya ang kanyang saklay, pagkatapos ay iwinasiwas niya yon sa hangin, habang umaasa siya sa nag-iisa niyang paa na nakatayo sa lupa. Pinaikutan sila ng mga aswang, habang masama ang tingin sa kanyang kamay. Umaagos ang dugo sa kanyang braso nang muling lumukso ang tamawo para sana ay kagatin siya. Kaya lang, naging maagap ang kanyang pagpalo ng saklay sa mukha nito. Bumagsak sa lupa pasadsad ang tamawo at yun ang sinamantala niya. Niluhuran niya ang halimaw sa tiyan nito bago paulit-ulit niyang pinalo ang kanyang saklay sa mukha nito. Hindi niya ito tinigilan hanggat humihinga ito. Tama na, Buloy! Tama na! Wasak na ang mukha niya, no? Patay na yan! Nakapatay ka na ng tamawo. Pagkakataon mo na ito para subukan suotin ang sapatos ng tikbalang. Pinagmasdan na muna ni Buloy ng mabuti ang sapatos bago niya isinuot yun sa kanyang paa. Nagulat siya nang bigla siyang lumutang sa hangin, habang ang kanyang sapatos ay nagkaroon ng kulay dilaw na liwanag. Inikot-ikot siya sa ere at natakot ang mga asong gubat sa nangyayari kay Buloy. Kumaripas ang mga ito ng takbo habang nakabahag ang buntot. Takot na takot ang mga ito sa bumalot na liwanag sa kanyang paa. Maya-maya pa ay dahan-dahan siyang lumapat sa lupa. Nakatayo na siya ng tuwid. Kaya na niyang maglakad nang hindi gumagamit ng saklay. Halos maiyak siya sa nangyari sa kanya ng mga sandaling yon. Lolo Tasyo! Pilo! Nakatayo na po ako! Kaya ko na po maglakad nang hindi po gumagamit ng saklay! Ang astig! Kaya ko na rin po tumakbo! Aba, totoo nga. Para kang kidlat sa bilis mong tumakbo. Saka parang ang lakas-lakas ng katawan mo. Kaya mo na rin lumutang sa ere. Malakas pala ang bisa ng sapatos ng tikbalang. May kahinaan pa rin ng bagay na yan. Kailangan sa kabutihan mo lang gagamitin ang kapangyarihan ng sapatos ng tikbalang. Dahil mawawalan din niya ng bisa kapag nagamit sa hindi tama. Kailangan mo munang gamitin ang saklay. Kahit hindi mo nahubarin ang sapatos, magpanggap ka na lamang muna na pilay ka pa rin para hindi mahalata ng mga magulang mo. Kahit tutol ang kalooban niyang gawin yon, ay kailangan niyang sundin si Lolo Tasyo. Yun ang unang beses na magsisinungaling siya sa kanyang mga magulang. Muli nilang ipinagpatuloy ang paglalakad, habang siya naman ay inihatid ni Pilo sa kanilang tahanan. Pagdating nila sa bahay nila, ay nagulat pa siya nang makita ang mga magulang, kasama ang mga tanod, si Kapitan na tatay ni Pilo at ang kanyang lolo at lola. Halos maiyak ang mga ito nang makita siya. Hinanap pala siya ng kanyang mga magulang, pero nagtaka ang mga ito nang makitang kasama niya si Pilo. Anak, ano nangyari sa'yo? Bigla ka na lamang nawala sa tabi namin. Alam na ni Kapitan, anak, ang tungkol sa batang napatay ko. Hindi ko akalain na maging sila pala inatake ng aswang. Kaya hindi na ako nahirapang magpaliwanag sa kanila.
Pasensya na po kayo, Tay, kung pinag-alala ko po kayo. Kasama ko po si Pilo. Nakita ko po siya sa gubat na inaatake ng aswang. Tinulungan ko po siya. Simula po ngayon, magkaibigan na po kami. Hindi na po kami mag-aaway ulit. Totoo ba yun, anak? Opo, Tay. Hindi ba, Pilo? Totoo po ang sinabi ni Buloy, Manggusting. Patawarin niyo po ako kung naging masama po ako sa anak niyo. Hindi na po mauulit yun, promise. Iniligtas niya rin po ako laban sa mga aswang, kahit naging masama po ako sa kanya. Hindi po siya nagdalawang isip na tulungan ako, kaya salamat po talaga sa kanya. Mabuti naman kung ganun. O sige na, pumasok na muna kayo sa bahay. Hindi na po, Manggusting. Nandito naman po si tatay eh. Sasama na po ako sa kanya. Mag-iingat na lamang po kayo. Huwag na lamang po niyong palabasin si Buloy sa bahay. At marami pa po nagkalat na aswang ngayon. Kaya nga eh. O sige, maraming salamat na lang uli sa paghatid mo sa anak ko. Opo. O paano, Buloy? Babalik na lang ako bukas dito. Tutulungan na rin kitang magtinda ng mga laruan mo. Talagang babawi ako sa'yo magbula ngayon. O sige, Pilo. Maraming salamat uli Ingat kayo sa pag-uwi. Kasabay na ni Pilo ang mga tanod at si Kapitan sa pag-alis, habang si Manggusting naman ay hindi natatanggal ang ngiti sa labi. Masaya ito sa nangyayari sa kanya, habang ang kanyang dibdib naman ay para ng binabayo ng maso dahil sa pag-aalala. Dahil isang misyon ang kaakibat ng kanyang kakayahan sa paglalakad. Natatakot siyang baka hindi na talaga siya makalakad kahit kailan. Anak, masaya ako nagkaayos na pala kayo ni Pilo. Alam na rin niya siguro na aswang ang kanyang mga kaibigan, kaya siguro siya nagbago. Opo, Tay. Kumusta po si Nanay? Ayun, masama pa rin ang loob dahil sa pag-aalala sa'yo. Pero ayos na siya. Sinabi niya sa akin na bukas na lamang daw kayo mag-usap. Ang mahalaga raw ligtas ka na. Anak, wag mo na ulit gagawin yun Pinag-alala mo kami ng nanay mo Aksidente po yun, Tay. Nadapa po ako dahil sa pagmamadali niyo pong makatakas. Hindi niyo po narinig ang tawag ko. Ay nako, mabuti na lamang talaga at walang nangyaring masama sa'yo. Tay, alam niyo po ba na mga tamawo po ang nakalaban natin kanina? Ano ka mo, tamawo? Sino naman ang nagsabi sa'yo niyan? Si Lolo Tasyo po. Siya po ang kasama namin kanina. Nanggaling po kami sa bahay niya. Ginamot niya po ang sugat ko. Anak, sinong Tasyo? Matagal nang patay ang kilala kong Mang Tasyo. Kung sino man siya, ang mabuti pa layuan mo siya, anak. Hindi natin alam kung sinong Tasyo ang tinutukoy mo. Hindi pa po siya patay, tatay. Buhay na buhay po siya. Kung sa bagay, baka nga po ibang Tasyo po ang iniisip nyo kumpara po sa taong kilala ko. Kahit na anak, ang mahalaga layuan mo pa rin siya. Sige na. Magpahinga ka na. Malapit nang magliwanag ang paligid. Wala pa tayong tulog. Bukas na lamang tayo mag-usap. Napakunot na lamang ang kanyang noo nang umalis ang kanyang ama sa kanyang harapan. Nagtataka siya na ang matandang kilala nito ay sinabi nitong patay na. Pagpasok niya sa kanyang silid, ay dumiretso kagad siya sa kanyang higaang katre na gawa sa kawayan. Pagkalapat ng kanyang likod sa higaan, ay saka naman siya dinalaw ng antok. Kinabukasan ay napabalikwas siya ng bangon mula sa kanyang pagkakahiga. Narinig niya ang boses ni Pilo at ng kanyang ama na nagtatanong sa mga tanod. Nalaman niyang isang pamilya ang inatake ng mga aswang sa kabilang palengke. Kaya mabilis siyang lumabas ng kanyang silid at inalam kung ano ang mga nangyayari. Tay, ano po nangyari? Diyos ko, anak. Natagpuan daw ang mag-anak sa loob ng kanilang bahay. Wakwak ang tiyan at nawawala raw ang laman loob ng mga biktima. Nawawala rin daw ang anak nilang lalaki na edad ay 10 taong gulang. Nakakapag-alala na talaga ang mga nangyayari ngayon. Kaibigan ko po ang batang nawawala. Tama po ang sinabi ni Lolo Tasyo.
na balak ng mga tamawo na isa-isay ng mga kabataan dito. Papatayin nila ang mga batang may masasamang ugali. At alam kong isa ako ron. Kaya dapat, manatili ka na lamang muna sa loob ng bahay niyo, Pilo. Huwag ka na munang naglalabas. Siya nga pala, sisilipin ko muna si Laura. Tiyak kong nag-aalala na naman yun dahil sa kanyang nabalitaan. Nang makaalis sa kanilang harapan si Mang Gusting, ay sumunod na rin dito ang mga tanod at silang dalawa na lamang ni Pilo ang natira. Hindi ito mapakali at panay ang linga sa paligid. Buloy, anong balak mo? Kailangan na natin kumilos bago pa mahuli ang lahat. Kailangan natin makipag-usap kay Lolo Tasyo. Sasabihan ko ang mga kaibigan ko na wag muna silang gumala sa gabi. Tulungan mo kami, Buloy. Natatakot ako na baka ako na ang isunod ng mga aswang na yun eh. Hindi yun mangyayari, Pilo. Gagawa tayo ng paraan para mapigilan sila. Magkita tayo mamaya sa bahay ni Lolo Tasyo. Mamayang gabi, tatakas ako. Parang malito eh. Talaga bang kailangan mong tumakas sa mga magulang mo, Buloy? Paano kung mapahamak ka? Gagawin ko to ngayon lang, Pilo. Dahil kung magpapaalam ako sa kanila, hindi naman sila papayag eh. Hindi natin magagawa ang mga plano natin. Kung sa bagay, ngayon lang naman natin to gagawin eh. Matyaga nang naghintay si Buloy sa pagsapit ng dilim. Panay din ang kanyang silip sa higaan ng kanyang mga magulang. Sakto yun na umalis na rin ang kanyang lolo at lola para umuwi sa bahay nito. Nang masigurado niyang ayos na ang lahat, inihanda niya ang kanyang saklay na magagamit niyang sandata laban sa mga tamawo. Sa bintana siya dumaan, pagkatapos ay kagad siyang tumakbo papasok sa kakahuyan. Lakad at takbo ang ginawa niya habang binabagtas ang daan papunta sa bahay ni Lolo Tasyo. Ngunit pagdating niya roon, ay napapalaban na pala ang matanda sa mga tamawo. Pilit itong pinapaamin kung nasaan siya, habang si Pilo naman ay nagtatago lamang sa likod ng isang puno habang pinapanood kung paanong nakikipaglaban si Lolo Tasyo sa mga aswang. Bakas sa mukha ni Pilo ang takot. Mabuti naman at dumating ka na, Buloy. Tulungan mo na si Lolo Tasyo, Buloy. Bilisan mo. Oo, wag kang umalis dito ha. Ako ang haharap sa kanila. Mabilis ang ginawang paglapit ni Buloy. Gamit ang kanyang saklay ay pinagpapalo niya ang mga kalaban. Tinamaan ng mga ito sa katawan na halos sabay-sabay rin ang pagbagsak sa lupa. Nang maramdaman ng mga ito ang malakas na enerhiyang gumagapang sa katawan ni Buloy, nagsaan yung asong gubat na ang mga ito. 5 kulay itim na asong gubat ang humarap sa kanya, habang nakangisi na tumutulo ang malapot nitong mga laway, habang abala siya sa pakikipaglaban. Inatake ng mga ito si Lolo Tasyo na mabilis rin naman niyang nasalo ng kanyang saklay. Bumagsak ang malaking asong gubat sa lupa habang umaangil na parang asong galit na galit. Kasunod ang malakas niyang pagsipa sa muka ng mga kasamahan nito. Sa lakas ng kanyang pagkakasipa sa muka ng asong gubat, ay pasadsad itong bumagsak sa lupa. Ilang sandali pa ay lumitaw sa kanilang harapan ang isang nilalang na sa tingin niya ay ang pinuno ng mga tamawo. Bihag nito si Pilo. Pakawalan mo ang kaibigan ko! Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong papatayin kita! Kaya pakawalan mo na siya! Pakawalan mo si Pilo! Wala siyang kasalanan sa inyo! Bumalik na kayo sa mundo nyo! Mga peste kayo! Buloy, tulungan mo ako! Ayaw mong pakawalan ha? Patakbong umatake si Buloy sa grupo ng mga tamawo. Halos sabay-sabay ang mga ito sa pag-angil habang hinihintay siyang makalapit. Unang sumuntok ang pinuno kay Buloy, pero naiwasan niya ang kamao nito. Yumuko siya at gumanti siya ng sipa sa leeg nito. Halos lumipad ang pinuno sa lakas ng kanyang sipa. Kasunod ang pagliwanag ng kanyang sapatos. Bumagsak ang kalaban sa lupa habang nagkikikisay ang katawan. Habang ang mga asong gubat naman na nakatayo sa likod ng pinuno
ay isa-isa na rin na sumugod sa kanya. Parang kidlat sa bilis kumilos si Buloy para ilagan ng bawat atake ng mga ito. Walang tumama sa mga kalmot ng kalaban sa kanya. Bawat pag-ikot niya sa ere ay tinatamaan ng kanyang sipa ang mga asong gubat. Bumagsak ang mga ito sa lupa hanggang sa masunog ang buong katawan na parang nauupos na kandila. Muling nakabangon ng pinuno ng mga tamawo para umatake at sa pagkakataong yon ay tinamaan ng kuko nito ang dibdib ni Buloy. Bumagsak siya sa lupa. Gumuhit ang sakit at naramdaman niya ang mainit na likidong umaagos sa kanyang dibdib. Sakto ang pagdating ng marami nitong alagad. Pinalibutan sila ng mga ito at ganun na lamang ang gulat niya nang makita niya ang kanyang mga magulang na bihag na rin ng mga bagong dating na tamawo. Balak nito na ipagpalit ang sapatos ng tikbalang sa kanyang mga magulang. Pero ang mas nagulat ay si Mang Gusting nang makita nito si Lolo Tasyo na nakatayo. Tay, anong ginagawa niyo rito? Imposible. Ang buong akala ko patay na kayo. Nakaligtas ako sa kamay ng mga tikbalang anak. At dahil sa pagkakamali ko at kagustuhan kong muling makalakad ang aking apo, nakatakas sa mga tamawo sa kulungan, kaya heto sila at naghahasik na ng lagim. Tay! Lolo Tasyo! Ibig sabihin, mag-ama po kayo? Kung ganon, totoo ko pong lolo si Lolo Tasyo. Diyan sinisi ko sa nangyari sa iyo, anak. Buloy, sige na, umalis ka na. Isama mo si tatay. Pabayaan mo na kami. Kung ano man ang gusto nilang mabawi sa inyo, ay wag na wag mong ibibigay. Gawin niyo ang lahat para maibalik sila sa kanilang mundo. Itinaas ng pinuno ang kamay nito na may mahabang kuko para itarak na yon sa leeg ng kanyang ama. Pero mabilis siyang sumirko sa ere. Sakto ang pagbagsak niya sa kinatatayuan ng kanyang ama. Nagawa niyang maitulak ang kanyang ama at buong lakas niyang pinalo ng kanyang saklay ang kamay ng pinuno. Bumagsak ito sa lupa at sinamantala naman niya ang pagkakataon para mailigtas naman ang kanyang ina na hawak ng alagad ng pinuno ng mga tamawo. Nakatutok din ang kuko ng tamawo sa leeg ni Aling Laura. Mabilis siyang kumilos. Malakas na sipa ang pinakawalan niya na tumama naman sa leeg ng tamawo. Bumagsak ito sa lupa. Sakto naman ang paglapit ni Pilo at Lolo Tasyo. Pinaulanan ng matanda ng hagupit ng latigo sa katawan ang nakahandusay na tamawo hanggang sa masunog ito sa epekto ng latigo. Si Pilo naman ay magkakasunod na sipa sa sikmura ang pinakawalan nito sa pinuno. Kasabay naman ng malakas na pagsipa ni Buloy sa mukha ng pinuno hanggang sa mamatay ito at masunog ang katawan dahil sa epekto ng liwanag na nagmumula sa suot niyang sapatos ng tikbalang. Ang mga asong gubat ay muling bumalik sa pagiging tamawo. Akma na sanang susugod ang mga ito nang dumating naman ang mga tanod at si Kapitan. Nakita ng mga ito ang malakas na sipa ni Buloy. Nagulat ang mga ito sa nakitang husay ni Buloy sa pakikipaglaban. Napatay niya ang lahat ng mga tamawo. Teka, paano nangyari yun, anak? Nakakalakad ka na. Hindi ko kagad napansin na magaling na pala ang paa mo. Anong ginawa mo? Ibinalik lamang ang nawala sa kanya, anak. Siguro naman, maniniwala ka na sa akin na mababawi natin ang kanyang paa, ang kakayahan niyang makalakad. Tama po si Lolo Tasyo, Tay. Dahil wala pong imposible sa gustong makalakad. Kapag gusto, maraming paraan. Natalo na natin ang mga tamawo. May babalik ng dating katahimikan sa baryo. Makakapaglaro na ulit ang mga kabataan tuwing gabi. May inililihim pa ba kayo sa amin? Sabihin niyo na. Paano ka nakalakad, anak? Wala na po, Tay. Maliban lamang po sa pakikipagkasundo namin sa tikbalang para maibalik ang mga tamawo sa kanilang mundo. Halos manlaki ang mga mata ni Buloy nang biglang bumukas ang puno ng alagaw at iniluwa roon ang tikbalang.
Isang nakangiting tikbalang ang nakita niyang lumitaw roon. Napansin ni Buloy na sina Lolo Tasyo, Mang Gusting at ang mga kasama nilang mga tanod na naroroon ay biglang hindi gumalaw. Silang dalawa lamang ni Pilo ang nakakilos. Salamat sa pagtupad ng misyon nyo na matalo ang mga tamaw. Ang akala ko ay hindi nyo na magagawa. Isasama ko na sila sa mundo namin. Mamantik balang? Babawiin niyo na po ba yung sapatos niyo? Hindi na. Isa na yung biyaya na nararapat lamang sa kabayanihang ginawa mo para sa aking kaharian. Ibig sabihin po makakalakad na po talaga si Buloy? Tama ka. Makakalakad na siya. Pero sa oras na gumawa siya ng kasamaan, unti-unti mawawala ang bisa at kakayahan ng aking mahiwagang sapatos. Kaya ingatan mo ang bagay na yan at huwag na huwag gagamitin sa kasamaan at sa pansariling interes. Pero, mamantik balang, paano po ang mga tamawo? Ano na po ang gagawin namin sa kanila? Babalik na sila sa pagiging bunga ng alagaw. Mabubura sila sa alaala ng mga nakakita sa kanila. Maging ang mga nangyari ngayon, ilihim mo pa rin ang pagiging isang tagapag-alaga ng sapatos ko. Manatili kang pilay sa paningin ng mga tao. Itama niyo ang pag-uugali ng mga kabataang nananakit, ng mga may kapansalang katulad mo, at tulad nilang mga bata. Teka, mamantik balang. Ano po ba ang totoong misyon ng kaibigan ko? Bakit kailangan pa rin po niyang magpanggap na pilay? Dahil yun ang kapalit ng bagay na kinuha niyo sa akin. Kailangan niyang magpanggap. Dahil kahit nabura na ang alaala ng mga tao tungkol sa kakayahan niya, hindi nangangahulugan na hindi na ito muling malalaman. Lalo na ng mga magulang niya. Kaya mas mainam kung mananatili itong lihim. Dahil sigurado ko na hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Alam kong maraming masasamang elemento ang magtatangkayang kunin sa pangangalaga niya. Kaya pakaingatan mo yung maigi dahil nakasalalay ang kaligtasan niyong lahat sa bagay na yan. O paano? Isasama ko na ang mga tamawa. Maraming salamat ulit sa tulong niyo sa akin. Sakto paglakas ng hangin ay pumasok na ang tikbalang sa lagusan kasama ang mga tamawo. Muling gumalaw ang mga tao nang mawala sa kanyang harapan ng tikbalang. Kitang-kita sa mga mata ng kanyang mga magulang ang pagtataka kung bakit naroon ang mga ito sa gitnang kagubatan. Anak, ano nangyari? Wala na mga baboy na humahabol sa atin. Wala na nga sila. Wala na po. Iniligtas po tayo ni Lolo Tasyo. Ay, buhay ka. Imposible ito. Ang buong akala ko po'y patay na kayo. Mahabang kwento, anak. Tsaka ko na ipapaliwanag sa'yo. Ang mahalaga ay magkasama na ulit tayo at buo na ang ating pamilya. Teka, anong ginagawa ni Pilo rito? Nagkaayos na po kami ni Buloy, Mang Gusting. Talaga? Ang bilis naman yata. Parang ang dami kong nakaligtaan na. Teka, Gusting anak. Huwag ka na muna mag-isip ng kung ano-ano. Anak, masaya ko't nagkita na tayo uli. Patawarin mo ko kung nagawa kong lumayo sa inyo ng apo ko. Ako po ang patawarin niyo, Tay. Akala ko po talaga ay namatay na kayo. Kaya hindi ko po kayo hinanap. Alam na ni Buloy at Pilo na mag-ama ang dalawa. Nakangiting pinapanood ng dalawa ang pagbabati na yon ng mga mahal sa buhay ni Buloy. Tila wala nang naalala si Mang Gusting tungkol sa mga nangyari. Ang naalala na lamang nito ay nung gabi na hinabol sila ng mga baboy ramo. Nakauwi ang mga ito sa bahay kasama si Lolo Tasyo. Pagkatapos humingi ng tawad si Mang Gusting sa ama,
ay nagsama ang mga ito sa bahay nila. Ilang araw pagkatapos ng mga nangyari, ay magkasama ng nagtitinda ng mga laruan sina Pilo at Buloy sa tabing kalye. Hindi na rin tinutukso si Buloy dahil si Pilo ang nagtatanggol sa kanya. Hinangaan si Buloy sa kanyang determinasyong makatulong sa mga magulang kahit na ito ay isang pilay. Muli niyang ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa tulong ni Pilo at ng kanyang mga magulang. Walang nakakaalam sa lihim ni Buloy. Tanging si Pilo lamang ang nakakaalam sa kung ano ang nagagawa niya para sa kanilang baryo. Naging matalik silang magkaibigan na ang turingan sa isa't isa ay para ng isang tunay na magkapatid na handang ipagtanggol ang kanilang baryo laban sa mga kampon ng kadiliman na pilit aagawin sa kanila ang kapayapaan at tahimik na buhay.